scream your name. Hello, hello. Hi guys! Welcome again to my channel, and for those who are new to my channel, please subscribe and click the bell button para ma-update po kayo sa mga susunod na videos ko. So ngayon guys, ang pag-uusapan po natin ay kung paano natin i-track yung ovulation period natin. So ano ba yung ovulation? Yung ovulation po guys ay doon magre-release si ovaries natin ng egg. Doon siya magre-release ng eggs, tapos yung eggs magta-travel sa fallopian tube natin at imimit niya si sperm. So, doon tayo mabubuntis sa period na to. So, napaka-importante po yung period na to, kaya kailangan po natin i-track. So, hindi po tayo mabubuntis sa other period na halimbawa yung after ng menstruation natin o kaya yung before na naman ng menstruation natin. So, hindi po. Dito po sa ovulation period natin tayo mabubuntis. So, ano po yung signs para matimingan po natin? So, first po, ang signs po ng ovulation guys ay yung discharge natin, yung lumalabas dito sa puwerta natin na dapat egg white siya. Yung parang yung puti ng itlog. Tapos, pag ginanon mo, na-stretch siya na parang watery na, siya, na, yun yung sinasabing cervical mucus. Yun po, pag egg white yung cervical mucus po natin at puti, dun po tayo nag-ovulate. So, dapat, kung 2 days tayo may discharge na ganun, dapat araw-arawin natin. So, 2 days din po tayong mag-i-intercourse para matimingan po natin. Tapos, yung ovulation period pala to guys, nangyayari lang to, yung peak talaga niya, 24 hours. So, dapat, yung 2 days na yun, dapat 2 beses din tayo para matimingan talaga yung 24 hours na yun na pinaka-peak ng period na to. Tapos, ang second guys, gagamit tayo ng thermometer. So, pwede yung may mga digital thermometer din na ilalagay dito sa ilalim ng dila. Tapos, ito naman dito sa kilikili. So, before tayo bumangon sa umaga, before ng lahat, before ng mumug, or before, halimbawa, pag nagising na tayong ganun, kuha natin to, tapos lagay natin ganyan. It takes 3 to 5 minutes para makuha natin yung result. So, ang sign ng ovulation po natin ay medyo may sinat po tayo. Halimbawa, 37.5, 37.7, hanggang 37.8, ganun. May sinat po tayo sa katawan natin. Doon, nag-ovulate po tayo. Kasi may mga tao po na hindi pangit yung yung cervical mucus, yung lumalabas sa puwerta natin. Gaya ko, hindi ko talaga alam kung nag-ovulate ako kasi iba yung kulay yung lumalabas sa puwerta ko kasi may problema sa cervix ko. So, kaya ang ginagawa ko yung ovulation kit na na yung parang pregnancy test. Okay, so ito guys yung calendar method kung paano natin i-track ang ovulation natin. Okay, halimbawa, ang first day ng period mo is 7. Yan, ang first day ng period mo. Magka-count ka na rin dito. Halimbawa, kung 28 days cycle ka, ang ovulation period mo is nasa 10th hanggang 14. Sabi nila 14 pero minsan 10th eh. So, iumpisa na natin sa 10th, 'di ba? So, ito, kung first day ng period mo is 7, magka-count ka na rin dito. So, ito 7, tapos ito 14. So, dito, halimbawa, dito ka na sa 18, 19, 20, 20 yung pang 14th day mo eh. So, dito magta-track ka na dito ng ovulation mo hanggang 21, hanggang 22. So, kung 30 days cycle ka naman, is i-advance mo ng hanggang 14th to 18th day after ng period mo, ikaw magta-track. Ayun, napaka-importante kasi guys na i-track natin para matimingan talaga yung peak ng period na yon kasi doon tayo mabubuntis. Yan naman yung calendar method. Okay, tandaan, pag 28 days cycle po tayo, mag-track na tayo ng pang 10th day hanggang pang 16th day.
Yun. Tapos, pag 30-day cycle naman tayo, yun, i-advance na lang po natin yung tracking natin. Tapos, guys, eto naman yung sinasabi ko sa inyo na yung parang pregnancy test. Ayun, i-dip din natin sa urine natin tong mga strips na to. Ayan, yung chart ko ng ovulation test na to. Ito guys, ito yung first cycle ko na nag-chart, guys. Sabi kasi nila, may mga tao na nag-ovulate kahit 6 days pa lang after period, meron nang nag-ovulate. So, nag-track na ako ng pang 16th day ko. So, ito yung first cycle ko na nag-track, 11 ng June. So, nag-count na rin ako ng 1 day. So, ang meaning ng CD dito, guys, is cycle day 6. So, ito, wala pa. Yan. Wala. Hanggang dito, meron ng konti dito sa pang 14th day. So, tingnan nyo, 28-day cycle ako, guys. 28-day cycle, regular yung period ko. Pero, itong pang 14th day, medyo malabo pa. Tapos, dito sa pang 15th, ayan, medyo dark na. Tapos, 16th. So, dito talaga, dito sa 15th at saka 16th day, dapat talaga dito timingan natin yung pagtatalik natin. So, itong pang 17th day, ayun, nawala na ulit. So, ito naman yung second cycle ko, guys. So, dito nag-ovulate ako ng 11th day, tsaka 12th day. Tapos, nung pang 13th na, ayan, nawawala na naman. Then, the third cycle, ito, nag-ovulate ako ng wala pa dyan eh. Wala pa sa pang 11th day. Wala pa sa pang... Ay, hindi pa. Wala pa sa pang 10th day. 11, tsaka nalampasan yung 12. 11, 12, tsaka 13. Ayan, wala. So, iba-iba guys. So, tingnan po natin dito. 14th day, 15th day ako nag-ovulate. Tapos, dito naman, 11th day, tsaka 12th day ako nag-ovulate. Tapos, dito naman, pang 11 at 12 din. So, iba-iba. Kahit regular po tayo, kahit ako nga 28 days, pero iba-iba pa rin. And then, yung last cycle ko, kung saan na ako nabuntis, guys, eto, nag-ovulate ako ng 15th day. Oh. Every month, iba-iba pa rin yung ovulation period natin. Ayan. Doon ako, ayan, may puso dyan. So, may nangyari. Kaya... ayan, nabuntis ako. 15th day yung ovulation ko, guys. Done. So, yun guys, kung paano natin i-track ang ovulation natin. So, sana po nakatulong po sa inyo ang mga to. At sana matimingan talaga natin yung peak na yon. At gagawin po natin lahat ang ating makakaya para mabuntis na naman ulit. At kaya natin to guys. Cheers sa atin lahat and God bless us all. Bye-bye and see you.